maliwanag na maliwanag. Your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that was having the extraordinary division. Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko tatlo pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte, at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng saligang batas ng Pilipinas. Hindi totoong biglaan, pinagpaliman siya. Yun ang magugulat. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit gano'n. Tapos na ang lahat, saka lang pala natanggapin ako. Preliminary pa lang ito. Tinitignan ko pala dahil ang taas pala ng interest, so akala. Hindi naman ako matatalo, may kandidato bang matatalo? Siyempre lahat ng kandidato naniniwala na manalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. Baliktad yata. Ramdam kong baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi ako nag-imbestiga para mga panik, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Ang pinito ko nakasikat eh. Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan, at yun pa ang inaalam natin. Kaya nga maraming nagsasabi,